Ay, salamat sa awitin. Ngayong umaga, tayo naman po ay magbuklat sa lugar ng Psalm, chapter 51. Babasahin po natin ang verses 1 hanggang 4. Psalm chapter 51, tayo po ay sandaling tumayo at atin pong babasahin ang talatang una hanggang ika-4 dito po sa ating lugar. Psalms chapter 51, sisimulan po natin sa verses 1 hanggang verse 4. Verse 1, "Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. According unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear when thou judgest." Okay, ito po ating pag-aaralan. Ang ating title, The Way Back to God. The Way Back to God. Tayo po'y sandaling tumungot pumikit. Let us pray. Father in heaven, we thank you for the forgiveness that you have promised to all those who will come to repent of their sins. Papasalamat kami sapagkat ang kabayaran ay ibinigay mo na sa magitan po ng iyong anak na si Jesus. Kaming lahat na makasalanan ay pwedeng makatanggap ng iyong pagpapatawad. And yet, marami sa amin na naligtas na, patuloy na kagagawa ng mali. I pray na tulungan mo kami na makita na kahit man kami po ay patuloy na nagkakasala, kami ay patuloy na katatanggap pa rin ng iyong habag at pagpapatawad. Ngayong umaga, pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming babasahin, aaralin, at ikaw mangusap sa aming mga puso. Sa sino mang wala pa kay Kristo, tulungan mo po na sila po'y makakilala sa iyo at pagpalain mo po ang iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. The way back to God, or you can say the sinner's way back to God. You know, every sinner is guilty before God. Lahat na nagkasala ay guilty sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay mayaman sa habag sa mga tao na nanunumbalik at nagsisisi at nagre-repent ng kasalanan. Alam nyo, di ba, kahit na tayo naligtas, magkakamali pa rin at magkakasala tayo eh. Now, ang ginagawa ni Satan, parati tayong tinutokso sa kasalanan. At bago tayo magkasala, sinasabi niya, sige lang, at ikaw ay, you can get away with sin. At pagkatapos nagkasala ka na, sasabihin naman niya, babalik siya, sabihin niya, alam mo, you cannot get away with sin. Ganun si Satan, dinadala tayo, kahit tayo Kristiyano na, ibinabalik tayo sa kasalanan. At tila tayo ay kanyang pilit na dinidiscourage, at yung pag-asa natin ay tila kanyang inaalis. At ano nangyayari pag ang Kristiyano nagkasala? Namumuhay sa kalungkutan and yung bang attitude na parang defeated. Parang, nako, nagkasala na naman tayo at gano'n ang nangyayari. Ito pong talatang binasa natin ay sinulat ni David. Ito ay isa sa pinaka-personal na panalangin sa Bible na sinasabi ni David ang laman ng kanyang puso sapagkat bagamat siya isang mananampalataya, nagkasala siya sa Panginoon at siya ay napalayo. Pero pinapakita rin dito na pwede kang bumalik. Tayo mo mga mananampalataya, talaga nangyayari yan eh. Nagkakamali, nagkakasala, kung ano pa man. Tayo ay pwedeng manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Alam nyo, nangyari lang ito nung dumating yung propeta, si Prophet Nathan the prophet. At nirebuke siya eh. Ano ang kanyang nagawa? Adultery, murder, pagsisinungaling. At itong kwento ni David ay kwento ng bawat isang makasalanan na, alam mo, may mga kasalanang nakikita sa panlabas, pero maraming kasalanan ang hindi nakikita sa ating puso.
At kung hindi lang i-reveal ng Panginoon, ay hindi malalaman. And so si David ay sa kanyang panalangin na ito, Psalm 51, ay pinapakita niya ang kanyang pagsisisi at ang kanyang desire na makabalik sa kanyang relasyon sa kanyang Panginoon. At ito ay nangyari hindi sa magitan ng kanyang hindi sa magitan ng kanyang relihiyon o mabuting gawa, na siya ay nakabalik sa Diyos. Siya ay nakabalik kasi siya ay nagsisi at gawat ang Diyos ay mahabagin, siya ay muling napatawad. So ating pag-aaralan ay itong si King David. Nagkasala, bumagsak, pero nakabangon siya sapagkat ang Diyos ay mahabagin. So ayun natin pag-aaralan. Number 1, every sinner has a great problem. Ang bawat makasalanan ay merong malaking problema. Ito ay kasalanan. No? Now, sin is personal. Now, huwag natin sabihin, hindi ko naman kasalanan yan. At look at David. In his honesty, chapter 51, verse 3, for I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Sa verse 2, sabi niya, wash me thoroughly from mine iniquity. Hindi niya sinasabi, kasalanan ni Bathsheba bakit siya naliligo sa lugar na pwede siya makita? Kaya doon nagsimula lahat yan. Hindi siya nagsisi ng iba. Lahat tayo ay makasalanan at ang kasalanan na ating nagagawa ay personal. Hindi man ibang gumawa para sa atin, tayong gumawa And so, ang pagsisisi ng kasalanan na yun kailangan gawin, nagsisimula yan when we stop making excuses sa kasalanan. Alam mo, makasalanan tayo We need to stop pointing fingers at other people. Kaya naman nagkaganito kasi magulang ko. Kaya ako nagkaganito, barkada ko, kaya ako nagkaganito. Hindi. Ang kasalanan ay personal na nagagawa natin. You cannot say, wala naman perfect lahat naman ginagawa yung ganun Hindi. Ang kasalanan ay nagagawa natin personally. Romans 3:10, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ni David, verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Tayong lahat ay isinilang, whether you like it or not, makasalanan tayo. Yan nga, that is a great problem. Kahit ayaw mo, you were born a sinner. Kasi, yan ang kalagayan natin. And, tayo po, kahit tayo'y maligtas, sa mga naligtas, hindi tayo immune sa kasalanan. Kaya tayo nagsisimba pa rin. Tayo'y nag-iingat pa rin, etc., etc. Kasi, hindi nawawala yung ating capacity magkasala after salvation. Actually, kung tatanungin niyo ako, mas nakikita natin ang kasalanan kaysa before. Kasi pag ikaw ay nakikristo, nagiging conscious ka na, masama pala ito Nung ikaw ay wala kay Kristo, lahat okay lang. Hindi mo alam yan Pero kapag ikaw ay na-save, ang kasalanan mas nagiging obvious. Kaya kapag ang anak ng Diyos ay nagkasala, siya ay ligtas pa rin. Pero, parang pag ang anak mo nagkasala sa'yo, bilang ikaw ay magulang, anak mo pa rin yun Di ba? Pero, ang tayo na naligtas, magkakasala nga ulit. Ngunit, you will feel bad. Pag ikaw ay ligtas na at nagkasala ka, mababother ka Kasi naligtas ka na, alam mo yung kasalanan. Dati, nabubuhay ka na hindi ka pa naligtas, ang kasalanan ay normal lang na ginagawa. Mga bisyo, mga maling gawa, ay normal. Pero ang kasalanan ay personal. Yan ang ating dakilang problema. Pangalawa, ang kasalanan ay laban sa Diyos. Tingnan po sa verse 4. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight. Now,
nagkasala si David laban sa mga tao. Meron siyang pinapatay. Meron siyang nag-commit siya ng adultery. Pero naiintindihan ni David that ultimately, sa Diyos talaga tayo nagkasala. Oo nga't nagkakasala tayo sa ating kapwa. Pero eventually, lahat ng kasalanan is an affront to the holiness of God. Kasi in other words, naintindihan ni David, okay, nagkasala ako sa aking kapwa, pinatay ko si Uriah. Pero sa totoo, nagkasala ako sa Diyos na nagbigay ng buhay. Siya may-ari ng buhay na kinuha ko eh. Di ba? And so, si David naiintindihan niya, ang kasalanan ay laban sa Diyos. Nakita ni David ang kasalanan for what it really is. Ang kasalanan ang ating ginagawa ay parating laban sa Panginoon. At siya ay lumuha sapagkat naramdaman niya na nasaktan niya ang kanyang Panginoon. Hindi pa nga siya lumuluha kasi, nako, ano mangyayari? Akong hari. Yari ako sa mga tao na nagtitiwala sa akin. Hindi pa nga yun eh, although malungkot yun. Pag ikaw'y nagkasala sa pamilya mo, hindi ba malungkot yung asawa mo, galit sa'yo, yung mga anak mo, galit kasi nagkasala ka. Pero hindi pa yun ang sinasabi ni David. Sa kanyang puso, alam niya na ang kasalanan na kanyang ginawa is really nagawa niya laban sa Panginoon. Okay? Alam niyo, kapag ang alipin ay nagkasala sa kanyang amo, natatakot yung alipin, baka siya mapalo. Pero pag ang anak nagkasala sa tatay niya, natatakot siya sapagkat nasaktan niya ang puso ng kanyang ama. Iba ang anak. Iba yung, alam mo yon, kaiba ng level. So ang kasalanan, hindi lang personal. When we commit sins, these are things na nagagawa natin laban sa Diyos, hindi lang sa kapwa. Kasi ang Diyos ay banal at ayaw niya na tayo nagkakasala. Pangatlo, ang kasalanan ay hindi pwedeng itago habang buhay. Your sin will find you out. Numbers 32 verse 23. Ang kasalanan aabot sa atin. Yan ang mga problema eh. Now, verse 3. Tingnan po sabi ni David, for I acknowledge my transgression. Ito, tingnan niyo po ito ha. And my sin is ever before me. Ano ibig sabihin nun? Na yung aking kasalanan ay hindi mawala-wala. Para baka mabigat sa puso ni David, nga, mga nagkasala ko eh. Pero parang hindi mawala yung aking kinakarga na guilt or whatever it is. Yun ay talagang it is always there. In other words, hindi niya maalis yung kasalanan sa sistema niya. At yan ay nakita, minsan, hindi ka makatulog, hindi ka makafocus, parati kang galit, hindi ka makapag-pray. Yan ay manifestation na yung kasalanan is ever before me. Kasi yung kasalanan nagiging, bagamat matagal na nangyari, hindi mo makalimutan eh. Yan ang kasalanan. Ang kasalanan, hindi mo talaga maitago yan. Hindi ka maaaring magkasala bilang Kristiyano, and then, kalimutan na natin yan. Matagal na yan eh. Move on na tayo, move on na. Hindi ganoon eh. Ang kasalanan ay hindi maitatago. Si David, itinago niya ang kasalanan niya, but God sees everything. Hindi talaga na itatago ang kasalanan. Kaya yung, kahit na anong gawin natin, ito pati ang pwede natin isipin. Kahit anong tago ng kasalanan, pag gusto ng Panginoong i-expose, it will be exposed. Kaya huwag tayong umasa na, ako'y gagawa ng kasalanan, wala nang makakaalam nito eh. Well, let me tell you, if God wants you exposed, ay anumang araw at anong panahon, malalaman yan. And so, sins cannot be hidden forever. At yan ang mga problema na ating kinakarap. Alam mo, ako nakasuot ng coat. Pwedeng may stain sa likod ko, pero hindi nyo kita eh. Pero mamaya mainit na, tatanggalin ko na to. Makikita nyo eh. Pero alam mo yun, kung meron akong dumi sa aking damit, natatakpan nito eh.
Pero, hindi naman ako, pag natutulog, suot ko to. So, pag tinanggal ko, it will be exposed. And kahit itago natin sa mga kaibigan, kapamilya, ito ay, in other words, walang makapagtatago ng kasalanan sa Panginoon. Okay? Okay, pangalawa, every sinner needs God's mercy. Alam niyo ang kasalanan, kailangan ng habag ng Diyos. And that is why, sa verse 1, ang sabi ni David, have mercy upon me, O God. You see, yung habag ng Diyos ang kinakailangan. At alam ni David na ang kanyang Diyos ay mahabagin. Alam mo yan, nakakatuwa, no? Hindi nga ba't ang Diyos natin? Merciful. Kahit anong gawin natin, pag tayo lumuhod at nakipag-usap sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako. You can count on God to forgive you. Alam mo, problema lang, ayaw natin bumalik. Minsan may pride tayo eh. Ayaw natin tanggapin na nagkakamali tayo. Ayaw natin tanggapin na tayo ay kailangan bumalik. Ay, hindi ko nga kasalanan yun. Sila may kasalanan eh. Diba? Pero alam mo, si Satan, ganyan si Satan, papaalala sa atin parati yung ating kasalanan. Ay, wala kang pag-asa. Ay, nako, nagkamali ka. Huwag ka na magsimba. Huwag ka na bumalik doon. May mga ganyan. Alam mo, tanda natin, wala kang magagawang anything na para pigilan mo ang Diyos na nagligtas sa'yo para hindi ka mahalin. It is very interesting. God is a very loving God. Kahit na anong ginawa ni David? Pumatay. Una, nangalunya. Pumatay. Nagsinungaling. Pero pinatawad siya ng Diyos eh. So anong mensahe para sa atin? Kung si David pinatawad, wala naman siguro dito nakagawa ng mga ginawa niya. Si David ay pinatawad. Kapag siya'y naniniwala, kaya sa Diyos siya lumapit that God will forgive him for all that he had done. Ay mga kapatid, anumang kasalanan magawa natin, ay tayo may nag-iintay na habag buhat sa Diyos. Ang kailangan na lumapit ka. Kasi ang Diyos natin ay mapagpatawad. Kaya sabi nila ni Satan, wala na. Out ka na. Wala ka nang magagawa. Si David, hindi yung kanyang katuwiran ang inihahandog niya sa Panginoon eh. Panginoon, ako naman ay magbabagong buhay. Hindi pa yun ang kanyang binibida. He is appealing to God's mercy and grace. Sa kabila ng kanya nagawang kasalanan, alam mo, pagpatay, hindi biro. Si David, kasi ito naman ang nangyari, isang gabi, hindi naman makatulog ito si David. Naglakad doon sa taas, nakita niya itong babaeng naliligo, ay maganda. Kinuha niya, nangalun niya. Tapos sabi, papatayin ko yung asawa nito para maging asawa ko to si Bathsheba. So, gano'n ang kanyang ginawa. Tapos nagsinungaling na siya. Hanggang si Nathan the prophet, isang araw, kinonfront siya. At in-expose ang kanyang kasalanang ginawa. Kaya alam mo, malungkot si David. Mamaya makita natin, malungkot si David. Pero siya'y umaapila sa habag ng Diyos kasi walang makasalanan na karapat dapat maligtas. Talagang kailangan kahabagan tayo ng Diyos. Kasi pag nagkasala ka, parusan ang naghihintay sa iyo eh. Ang kailangan natin ay kahabagan tayo para tayo mapatawad sa ating nagawa. Walang makasalanang makakatayo sa harap ng Diyos para sabihin hindi mo alam, Panginoon, ang lahat ng aking kabutihan. Hindi, kasi may kasalanan pa rin tayong nagawa. Ang kaligtasan natin ay parating larawan ng habag ng Diyos. Kasi kung di tayo kaawaan, ang Diyos ay banal. At kahit simpleng kasalanan ay bawal sa Diyos. Kaya for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hindi gawa ang ating ihahandog sa Panginoon para tayo mapatawad.
Sapagkat wala natin magawa, hindi naman tayo matuwid. Non-righteous nga, no, not one. Kaya hindi ni David pinibida, Panginoon, alam mo, napatay ko si Goliath eh. Baka naman pwede mo pagbigyan. Isa lang. Hindi gano'n. Ang sabi ni David, Lord, kahabagan mo ako. Hindi siya nagsasabi, Panginoon, ako naman si David eh. Hindi gano'n. Ang kailangan natin, every sinner needs the mercy of God. Because your righteousness cannot wash away your sins. Hindi. Panginoon, mabuti naman ako, kaya yung kasalanan ko ay, mas, okay na yun. Hindi. So, una, we have a merciful God. Pangalawa, mercy provides complete cleansing. Pag tayo ay kinahabagan ng Diyos, malilinis tayo. Kapag tayo lumapit at tayo kanyang pinatawad, ano ang request ni David? Verse 1. Ano ang request niya? Meron siyang dakilang problema at yun ay kasalanan. Pero ito ang kanyang kailangan ng habag. That is why, sa verse 1, ang sabi niya dito, blot out my transgressions. Panginoon, alisin mo ang aking kasalanan. Verse 2, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me. Yan ang request ni David. Panginoon, blot out. Alam mo yung blot out? Alisin. Linisin. Hugasan mo ako. Kaya nga merong talata sa Isaiah 1:18, ito ang sabi, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Kaya si David ay umaapila. Hindi ayon sa kung sino siya bilang hari. Umaapila siya sa paglilinis ng Diyos sa kanyang puso. Kasi ang Panginoon, kaya niya tanggalin yung penalty ng kasalanan. Kaya niya tanggalin eh. At si Satan parating pinapaalala sa atin yung ating mga tagal ng mga kasalanan. Pero ang Diyos hindi. Ang Diyos tinatanggal niya yan. At sa dugo ni Kristo, nalilinis talaga ang ating kasalanan. Lahat ng ating kasalanan. Kaya nga, ang habag ng Diyos ang nagbibigay ng paglilinis. Pero siyempre, kailangan lumapit ka. Kanina, pinag-usapan natin sa Sunday School, yung prodigal son. Na-realize niya na siya yung makasalanan. Pero lumapit siya. Hindi niya inisip, ay ako ay makasalanan, ay wala na akong magagawa. Hindi. Bumalik siya sa kanyang ama para tanggapin ang pagpapatawad ng kanyang ama. At ganoon din tayo. Nare-realize natin tayo makasalanan anuman ang ating relihiyon o sino man tayo. Kaya lang ang Diyos ay pwedeng maglinis sa atin. Kaya pwede tayo maging malinis ulit. At huli, ang habag ay available sa lahat na nais magsisi ng kanyang kasalanan. Hindi ang habag ng Diyos doon sa mga ayaw lumapit. Ba't naman hindi ka lalapit? Mayabang ka ba? Sinasabi mo ba na malinis ka? Sinasabi mo ba na wala kang kasalanan? Alam niyo po, ang kaligtasan, isang beses lang mangyayari, hindi araw-araw. Dapat dumating sa buhay natin na that we recognize ourselves as sinners. Totoo naman eh. Kahit nga mga Kristiyano nagkakasala pa rin. Kaya nga sasabi natin, hindi porke tayo naligtas, hindi na magkakasala. Hindi maaari yun. Wala tayong immunity sa kasalanan as Christians. Bakit ba tayo nagsisimba? Para makapakinig of course, to worship God. Para mapaalalahanan. Kasi tayo ay madaling makalimot. Di ba? So, ang mercy ay para sa bawat isa na magsisisi ng kasalanan. Kagaya ni David, he came to the Lord in prayer, confessing his sin. Alam niyo ibig sabihin ng confession? Confession is a word that means to agree with God. Hindi niya sinasabi, alam mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. You are confessing, you believe the same as God that you have done some sinful things. Kasi merong mga tao, pag nagpe-pray, sa puso nila, hindi naman ako masama eh.
You're not confessing. Kasi confession is you agree with God. Anong tingin ng Diyos sa kasalanan? Masama, maitim, marumi. Ba't yung pag nakikita mo? Kasi pag sabi mo, hindi ko kailangan yung Psalm 51 kasi okay naman ako eh. Eh, mo sabihin, hindi ka nagkasala. Eh, lahat ng tao nagkasala. So si David, hindi siya nag-aalibay. Siya ay lumapit, Panginoon, have mercy upon me. Blot out my transgression. Wash me and cleanse me. Yun ang kanyang sigaw. Sapagkat naiintindihan ni David, ang kailangan ko ay ang Diyos na mahabag sa akin at ako'y patawarin. Kasi kung di patatawarin, ay hindi. Kaya nga, kung si David ay pwedeng mapatawad sa lahat ng kanyang ginawa, eh higit na tayo siguro pwedeng mapatawad. Alam mo, parang ganito yan. Pag meron kang utang na higit sa kaya mong bayaran, hindi mo mababayaran. Liban na maghanap ka ng mayaman na merong sapat para bayaran lahat ng kasalanan mo. Yan ay walang iba kundi si Jesus. Si Kristo ay binayaran ng ating utang na kasalanan. Saan? Sa Calvary. Doon siya namatay. Binayaran niya lahat ng ating nagawang kasalanan. Kaya nga siya napahamak eh. Ba't tayo patungo sa langit kung tayo nagkasala? Kasi kinahabagan tayo ng Diyos. At itong habag ay pwede sa lahat ng magsisisi. Alam mo, believe it or not, hindi lahat na nagsisimba, nagsisisi. Hindi lahat na nagsisimba, Panginoon, ako makasalanan. Hindi. Kasi yung nagpunta sa templo, anong sabi niya sa panalangin? Panginoon, buti na lang, hindi ako kagaya niyang publican, madaya yan. Ako hindi. Ako parati nagpe-pray. Naalala niyo yun sa Luke 18? Hindi lahat na nagsisimba ay merong puso na bagbag. Hindi. Kaya mag-ingat tayo. Ang sino ang binibigyan ng habag ng Diyos? Sino kinaawaan ng Diyos? Sino binibiyayaan ng Diyos ng kapatawaran? Yung mga nagre-recognize at lumalapit. Okay? Last, every sinner must respond to God. Okay, so una, meron tayong dakilang problema at ito'y kasalanan. Hindi natin maitago. Yan ay personal at sumisira sa atin. Pangalawa, nakita natin, ang Diyos ay mahabagin. At yun nga ang lapit ni David. Lord, kahabagan mo ako. Okay, now. Tayo ay kahabagan ng Diyos. Ngayon, kailangan tumugon tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos, gusto tayong iligtas. Gusto tayong kahabagan. But we need to respond. Now, una, God gives a new heart. Gusto mong malinis ang puso mo? Gusto mo ng panibagong simula? Gusto mong mapatawad sa lahat ng kasalanan? Hindi lang yung nagawa mo na. Yung gagawin mo pa hanggang ikay mamatay. Kailangan tumugon tayo sa Panginoon. Una, ang puso, ang Diyos ay nagbibigay ng malinis na puso. Look at verse 10. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart. So, ibig sabihin ba, ang puso ni David madumi? Of course. Yun na nga ang nararamdaman ni David eh. Kaya hindi siya makatulog eh. Ang nararamdaman ni David, sapagkat siya'y pumatay, nangalon niya at nagsinungaling, ang dumi ng puso ko. Ay, talagang parang hindi ko na kaya. Alam mo, this is one way. Gusto mong malaman kung safe ka? O makinig kayo ha. Gusto niyo malaman kung safe kayo. Kapag ang kasalanan ay mabigat sa puso mo, ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, kahit magkasala, they are not bothered. But a Christian, when they sin, they are really, really bothered. That is one way to tell whether you are a Christian or not. Kapag kinabubuhay sa kasalanan, tas wala lang, okay lang. Kung nagsisinungaling ka, matagal ka naman nagsisinungaling, lahat naman nagsisinungaling, okay lang, wala. Pag naging Kristiyano ka na, magsinungaling ka, parang, teka muna, mali yun ah. Yun, gano'n nangyayari. Alam mo, ang kalabaw, kahit lumublob sa putikan, normal yun. Gusto nga niya yun eh. Sarap ng pakiramdam na, kalabaw. Nasa putik.
ilublob mo ang tupa sa putik, magagalit yun. Kasi hindi siya sanay sa ganon. And that is the difference. Tayo, kapag na kay Kristo, at tayo nagkasala, iba ang pakiramdam. Ang request sa Panginoon, bigyan mo ko ng panibagong puso na handa na gusto kong magbago, ganun ang Kristiyano eh. Ang religion nakapagbabago siguro ng ugali kahit paano, pero ang Diyos nakapagbabago talaga ng puso. At yun ang mas mahalaga. Eh kahit anong reliyon pasukin mo, kung ikaw ay maging maayos na tatay ka, mas naging mabuting nanay ka, okay naman. Pero ang Diyos, puso talagang binabago. Talagang lahat, buong pagkatao binabago niya. So una, ang Diyos, na kailangan tayo tumugon sa Kanya, nagbibigay ng panibagong puso if you just come to ask it. Pangalawa, ang Diyos nagre-restore ng joy. Now, again ito ay si King David, ito ay hari ng Israel at siya ay ligtas. Ano ang panalangin niya sa verse 12? Tingnan ba verse 12? Restore unto me the joy of thy salvation. Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Now, hindi siya humihingi ng kaligtasan. Ang Kristiyano pag nagkasala ay Kristiyano pa rin. Kaya hindi siya nagsasabi, Lord, restore unto me the salvation that I lost. Hindi. It is the joy that David wants restored. Kasi ang Kristiyano, again, sabi natin, hindi siya masaya. Parang yung tupa, hindi siya happy na siya ay lulublob sa putik. Ang mga kalabaw, gustong-gusto nila yon. Pero ang tupa ay galit na galit sa ganyan. Kaya again, kapag tayo naligtas, hindi again tayo binigyan ng Diyos ng kakayanan na hindi na tayo magkakasala. Eh wala kasing ganon. Pero ito ang binigyan ng Diyos sa atin. You cannot sin and enjoy it. Let me tell you, you cannot sin as a Christian and enjoy the sin. You cannot enjoy it anymore. And that is why nung si David ay nagkasala, Panginoon, ibalik mo ang joy na nawala sa buhay ko. Kasi nawala. Si David may maling espiritu sa buhay. Dahilan sa kasalanan. Naging siyang critical, fault finder. At yan ang nangyayari. Pag mali ang espiritu natin, nakita natin yung mga negative. Bakit ganyan? Mali yan? Ganun nga. Example, si David. Dumating ang propeta, Nathan the prophet. Sabi ng propeta, King David, merong isang mayaman at merong isang mahirap. Yung mahirap may tupa, iisa-isa. Mahal na mahal niya yung tupa na parang sariling anak. Sa bahay ng mayaman, dumating itong bisita. Alam mong ginawa ng mayaman? Abay, kinuha yung tupa ng mahirap at para patayin at lutuin at ihandog doon sa kanyang kaibigan. Tama si David, tama attitude David, galit na galit. Ba, hindi pwede yan. Hindi niya pwedeng gawin yan. Dapat ang tao na gumawa niyan ay dapat mamatay. Yan ang sabi niya. Pero tamang ginawa niya hindi lang tupa ang kinuha niya, asawa ng iba. Pero tama espiritu ni David, kailangan mamatay ang tao na yan. Kasi nabumuhay siya sa kasalanan At nung pinatay yung tupa para lutuin, galit si David, pinatay, iisa-isa. Tupa ng hirap, kinuha at pinatay. Pero pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Pero tama heart ni David, mali ang espiritu niya Bakit? Kasi namumuhay siya sa kasalanan. At ang tao, pag namumuhay sa kasalanan, nawawala yung joy. Sige, lumayo ka sa Panginoon kung masaya ka. Kung Kristiyano ka Hindi ka. Now, kung hindi ka Kristiyano, kahit lumayo ka sa Panginoon, normal lang. Kasi matagal ka nang malayo sa Panginoon. Pero pag ikaw ay na kay Kristo, iba. Ang kasalanan ay nanakaw ng joy sa atin. Ang pagpapatawad ay nagbabalik. Kaya ang tanong
meron ka man joy? Anong sabi ni Paul? Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Question, how can you rejoice always? Paano? Ay, minsan wala kang pera, paano ka mag-rejoice? Ito sagot, pwede kang mag-rejoice kasi ang joy mo hindi galing sa pera. Kahit tumaas ang bilihin at ang gasolina tumaas, mawawalan ka ba ng joy? Hindi naman yung gasolina ang nagbigay ng joy sa iyo As long as si Kristo ay nasa puso natin, may joy tayo. Because our joy does not depend on the people around us. Kahit anong gawin sa'yo ng kapwa, sabihin sa'yong masasakit na salita, hindi pwedeng mawala ang joy mo sapagkat hindi sila nagbigay ng joy. Si Kristo ang nagbigay ng joy. Itong gobyerno natin napakagulo. Kahit magkagulo pa sila, mawawala ka ng joy? Bakit? Yung gobyerno ba nagbigay siya ng joy? Hindi naman And that is why, si David, ang tanging makapag-aalis ng joy natin, isang bagay lang, kasalanan. Pag ikaw ay namuhay sa kasalanan, hindi ka magiging maligaya bilang anak ng Diyos. Okay? Now, kahit anong gawing kasalanan laban sa iyo, pwede ka pa rin matulog ng mahimbing. Ang problema ay hindi yung kasalanan na iyong ginagawa, wag na yung iba. Kahit gawan ka ng masama ng iba, you can still be joyful. Ito masama. Kapag ikaw na ang gumawa ng kasalanan, yung joy ay mawawala. Okay? Sapagkat, hindi makukuha yung joy na yan sa puso mo pag ano man ang gawin nila. Sapagkat, nakuha mo yan sa Panginoon. And that is why, pag ikaw ay nabuhay sa kasalanan, talagang malulungkot ka. Parang ayaw mo nang magsimba, parang ayaw mo nang maglingkod. Dati nasa choir ka, ayaw mo na. Bakit ganun? Di ba? Nawawala yung joy. Kasi may problema sa puso. Okay? Now, and last, dapat tumugon tayo sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng panibagong puso, nagbabalik ng joy sa atin, at verse 13, siya ang nagbabago ng ating buhay. Okay? Verse 13, then will I teach, di ba sabi niya, verse 10, create in me a clean heart. 11, cast me not away from thy presence. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation. Verse 13, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Kapag ang tao basically ay nag-backslide, ano ang nangyayari pag siya ay nanglamig? Generally speaking, tumitigil siyang umawit sa Diyos. Nawawala kasi yung joy niya, di ba? Kaya ang tao na nanlalamig, hindi na siya umaawit. Now, maaaring umaawit siya, pero hindi buhat sa puso niya. Kasi wala yung joy. Umaawit ka kasi nag-aawit, hindi umaawit ka. Hindi ka pa pwedeng umawit, pero sa puso mo, iba. You can be singing but not from the heart. Tumitigil yung praise. And yung witnessing, sabi niyan, si David, Panginoon, ikakalat ko ang iyong pangalan sa iba't ibang dako. Paano mo gagawin yan? Dadating si Satan, ano sasabihin ni Satan? Ikaw nga, wala kang enjoy. Sasabihin mo iba, magkaroon ng joy. Ikaw nga, wala Di ba, ginagawa ni Satan? Kaya na hirap lumayo sa Diyos. Kasi tatanggalin yung joy mo. Kaya nga, pag tayo ay na-restore, pwedeng mabago ang buhay natin sapagkat binabalik ng Panginoon. Kaya nga sabi verse 13, then I will teach transgressor. Magiging masaya ka na. Magiging kagaya ka ng dati. Kaya ito si David, alam mo, okay lang. Magkakasala tayo bilang mga anak ng Diyos. Pero we need to go back. There's a way back to God. At ano yan? Repentance. Because the God na iyong babalikan ay mahabagin. Ikaw ay nauunawaan ng Diyos. Alam mo mga kapatid, nauunawaan tayo ng Diyos. Sabi sa Bible, we are but grass. Para tayo mga damo na buhay, mamaya patay, mamaya nilagay sa apoy. Ganon ang buhay natin. Tayo napakarupok. Ang dali nating masaktan, ang dali nating mag-quit, ang dali nating matukso, ang dali nating magkasala. Ang kagandahan, hindi nawawala ang salvation.
pero nawawala ang joy. Kaya huwag tayong mamuhay na malayo sa Panginoon. Ay, nako, mawawala ang kagalakan. Now, anong hinihiling ni David? Lord, linisin mo ako. Kahabagan mo ako. Linisin mo ang aking puso. At lahat ng yan, binigay ni Jesus sa atin. Anybody who wants a new life in Christ can get saved. Because ang Diyos, mahabagin siya. Kaya niyang unawain ang ating pinagdaraanan. Kaya kay Kristo, save ka na. Ngunit napalayo ka sa Panginoon. Pwede kang makabalik sapagat yun naman ang gusto ng Panginoon. Na tayo ay bigyan ng pag-asa, na tayo ay pwedeng kagaya ng dati, mabago ang ating buhay na muli na kagaya ng dati. Anong sabi sa John 1:29, and I will close, Behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. Alam mo, nakamamangha, ang kordero ng Diyos, the Lamb of God, si Kristo, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ngayong umaga, kung hindi ka pa naligtas, kailangan maligtas ka. Paano? Talikuran mo kasalanan, magsisi ka, manampalataya ka kay Kristo. Kasi kung hindi, meron po, ito ring aklat na ito nagsabi, merong lugar, Mark 8, may apoy na hindi napula. Merong uod na hindi namamatay. Pero at the same time, may langit. May langit na inihanda ang Diyos para sa mga nasa kay Kristo. So anong kailangan gawin? Talikuran mo ang kasalanan. Mga kapatid, tayo po natin nagkasala. I'm not saying, hindi ko nasabi kayong mga masasama. Lahat tayo nagkasala. At kailangan nating hingiin sa Panginoon ang kapatawaran. Okay? Para tayo maligtas. At tayo makakabalik tayo sa Diyos. Tayo mga naligtas na. Talagang nangyayari, nawawala ang joy. Ayaw na magsimba. Ayaw na. Nangyari na rin sa akin yan. Ako'y matagal nang naligtas. Nangyari na saan manlamig. Ayaw, parang ayoko na. Pero ang Diyos hindi sumusuko. Basta bumalik ka, merong mercy that is available for you and me. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Let us all stand. Heads are bowed, eyes are closed. Let us pray. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos na napakabuti. Mahabagin, kahit kami na yung mga anak, handa mong tanggapin, patawarin sa amin po mga pagkakasala. At tulungan mo kami kung kami man ay napalayo, na kami po ay makabalik muli at makita namin ang landas pabalik patungo sa iyo. At pagpalay mo din po sa aming mga ilang bisita na naririto, na hindi pa nila naranasan ang iyong pagpapatawad. Natulungan mo po na maunawaan nila ito sa magitan ng iyong anak na si Kristo. Kami po ay pwedeng mabago ang buhay at mapatawad sa aming mga kasalanan. Pagpalay mo po ang aming paanyaya. Ikaw po mangusap sa bawat puso at kilusin mo kami ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus.